Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles Limbas Law Corner is back to once again render public service in the field of law for our countrymen o itong pagbabahagi ng kaunting kaalaman sa batas para sa sambayan ng Pilipino, brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa nabang abogado at isang profesor sa maraming law school sa ating bansa. The topic ay tungkol ito sa utang at ang pagbayad ng interest. May tumawag sa amin, sa aming club, at di umano itong barangay chairman or punong barangay, na ang tawag natin ay kapitan, ay nagpautang sa kanyang mga taga-barangay ng halagang 40,000. Okay, kasi itong mamang ito kailangan ay makapag-abroad. Nakapag-abroad naman. Okay, nabayaran ba? Okay, nagbayad naman ng halagang 60,000 or may sobra na 20,000 pesos ang naibayad. Pero sinisingil pa rin kapitan. Kulang daw kasi may interest naman daw. At ang interest na pinag-usapan ay 15% a month. Oh, my goodness, sobrang laki. Tama ba? Well, ayon sa Civil Code of the Philippines, for an agreement or stipulation to pay interest to be valid, it must be expressly stated in writing. Dapat nakasulat na siya magbabayad. At magkano ba ang legal interest ayon sa Civil Code of the Philippines? 6% per annum. 6% bawat taon, sa isang taon, right? Pero ang singil ni kapitan, 15% ang interest buwan-buwan. Oh my goodness, sobrang-sobra. Okay. Meron namang Supreme Court ruling na nagsasabi nang ang payment ng interest ay sobra-sobra or tinatawag na unconscionable. Sige, ibaba natin yan, sobra na yan. Sige, ibaba natin up to 12% per annum. Okay, kaya lang ito si kapitan, hindi talaga kontento. Ngayon yung mama ay nasa abroad na, tinatakot-takot pa na kasuhan at may nagmi-message di umano sa OFW na ito na abogado daw, nagpakilalang abogado. Hindi natin sigurado kung totoong abogado at tinatakot-takot pa na kakasuhan daw siya. Sabi ko, hindi nyo naman mapipigilan kung kakasuhan, di kakasuhan. Bakit? Naisulat ba expressly ang pagbayad ng interest? Kung hindi, walang bisa yan, void yan. Isa pa, sabi ko, yung ba talaga ang isa sa mga nabuhay na inibarangay kapitan? Opo, nagpapautang ito ng may interest. Ayon sa The Truth in Lending Act, para ang negosyo mo ay may pagpapautang, yun ang negosyo mo at may interest, bakit dapat lisensyado ka or authorized ka ng the Securities and Exchange Commission? Kung hindi, meron kang pananagutan sa batas. Kaya, kapitan, kasuhan mo para meron ka ring pananagutang matindi. May kulong ito, may kulong itong criminal case for violation ng the Truth in Lending Act. Alright, so mga sambayan ng Pilipino, sana nakatulong na naman itong aming programa ng Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.